Me? Nothing. I have no plans on making alis-alis this weekend. Why? Oh ha? Akala nyo ha? Nasasabayan ko na din sila sa kaartehang magsalita. Pero saglit lamang dahil namimilipit ang dila ko. We've been thinking about going out on a picnic this weekend. What do you think? Tanong muli ni Shell. Napaisip ako sa sinabi nila pero gusto kong ilan ang oras ko lagi sa mga anak ko kapag walang pasok. Not a bad idea. But sorry girls, kailangan ko makita mga anak ko kapag walang pasok sa school kaya sorry. Hindi ko talaga kaya ang magsalita ng diretso kapag spoken in dollar. Naintindihan naman nilang dalawa ang Tagalog. How sad. But next time, you will come with us, promise? Sabay nilang sabi. Natuwa naman ako kahit anak mayaman sila'y mababait naman at hindi rin ako hinuhusgahan nang malaman nila ang kwento ko kung bakit late na ako nag-aral. Sa totoo lang, hindi ko rin sila mga kaklase sa lahat. Ibang kurso nila sa akin pero ganoon pa man, nakikita ko na totoo ang pakikipagkaibigan nila sa akin. Promise, basta hindi lang weekends. Sagot ko at tuluyang nagpaalam sa dalawa. Pumara muli ako ng taxi upang sorpresahin din si Caleb. Nagtampo kasi siya sa akin kanina. Paano ba naman kasi? Gusto na naman akong gawin breakfast. Oo at nakakatirik ng mata. Kaya lang sa sobrang pagtirik ng mga mata ko inaantok tuloy ako at nakakatulog kalaunan. Kaya ang ending, absent na naman ako. Good afternoon Manong Guard. Si Doc Caleb po. Tanong ko kay Manong na hindi mapirmi sa kinatatayuan. Miss Jasmine, naku, mabuti na lang at dumating ka na. Si Doc po, na-hostage sa loob ng emergency room. Hindi na ako nagpaalam pa kay Manong Guard at tinakbo ko na agad ang emergency room at doon ay nakita ko si Caleb na putlang-putla na. Nandoon si Doc Ricky at kinakausap ang mama na may hawak kay Caleb ko. Awang-awa ko kaya hindi na ako nakatiis at nagsalita na. Hoy, kuya mukhang hindi naligo ng 1 taon. Bitawan mo nga ang tatay ng mga anak ko. Aba, Diyos ba mga doktor dito? Kung talaga mamamatay na ang tao, wala ka na magagawa pa doon. Kaya, bibilangan kita. Malilintikan ka talaga sa akin. Gagawin mo pa akong biyuda agad, hindi pa nga kami nagpapakasal. Ngunit tuluyan ako natigilan sa sigaw ni Caleb sa akin. What the hell, Jasmine? Huwag ka nang makialam, please. Pasigaw nitong pakiusap sa akin. Ano? Namumutla ka dyan Mabuti nga tinutulungan pa. Natigilan akong muli sa sigaw ni Kuyang may hawak kay Caleb. Mabilis ang pangyayari hanggang sa namalaya na lang namin na nakaluhod na ang lalaki habang hawak ng isang astig na nurse na siya palang asawa ni Doc Ricky. Subukan mong hawakan ng asawa ko, Mr. Reyes, at baka sumunod ka sa asawa mo. Banta nitong sabi. Namangha ako sa galing ng asawa ni Doc Ricky hanggang mamalayan ko na lang ang paghila sa akin ni Caleb. Sweetie, saglit lang. Ang galing ng miss ni Ricky. Gusto ko magpaturo. Ani ko kay Caleb habang napako pa ang aking mga mata sa kanila. Wow, ang galing! Mga ako pang sabi sa aking kasama. May sinasabi pa ito pero hindi ko na pinakinggan nang makitang papunta na si Doc Ricky at ang asawa niya. Wow, ma'am. Mrs. po kayo ni Doc Ricky, hindi ba? Mangha akong tanong. Oo. Maikli na itong sagot. Ang galing mo po. Turuan mo ko. Paano ba yun? Para magamit ko sa... Aray, ano ba? Bitiwan mo nga ako? Hindi na kami natapos mag-usap nang buhatin ako ni Caleb na parang sako at dinala sa klinik niya. Pinalo pa ang aking puwet at pabalibag na iniupo sa kama. Alam mo ikaw, malapit na ako maniwala na hindi ka matalino. Inis kong bulyaw at inismiran siya. What? Ito na naman ang kakawat niyang tanong. Caleb, nakita mo na nga na kinakausap ko pa ang astig na asawa ng kaibigan mo. Tapos sinila mo na agad ako? Nakakainis ka? Sayang, may surpresa pa naman sana ako sa'yo pero di bali na lang. Inis ko pang sabi at tumayo. Saan ka pupunta? Tanong nito. Uuwi na. Saan pa ba? Wait, dito ka na lang. Sorry na, okay? Natakot lang talaga ako sa ginawa mo kanina. Bulong nito mula sa akin likuran. Ay, ang ganda ko talaga. At dahil sa ganda at alindog ko'y late na naman akong pumasok kinabukasan. Kasalanan nitong lahat ni Caleb, kaya nakapagdesisyon akong
Hihiwalay muna ako ng tirahan sa kanya at saka na lamang kami magsasama kapag ganap na kaming naikasal. What? Hindi pwede. Dito ka lang at kung kinakailangan na huminto ka sa pag-aaral mo, gagawin mo. Sigaw nito sa akin. Caleb, hindi pwede. Pangarap ko ito at para sa sarili ko at para na rin sa atin. Paliwanag ko at niyakap siya. Pero bakit kailangan mo pang umalis dito? Kailangan kasi puro tayo, alam mo na, puro na lang tayo ungol, Caleb. Kaya sige na, hayaan mo kung mapag-isa muna. Magkikita pa rin naman tayo kapag Sabado at Linggo. At yun, sayong-sayo ko magdamag. Wag lang sa umaga kasi para naman sa anak natin ang oras ko. Mahaba akong paliwanag. Labag man sa loob nito ang desisyon ko ay wala na siyang nagawa. Kailangan kong pagtuunan ng pag-aaral ko. Oo, at mayaman si Caleb pero hindi ko pa rin iaasa ang sarili ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya habang may pagkakataon ako, mag-aral ay gagawin ko at seseryosohin at hindi ko ito magagawa kung palagi nandyan ang tukso sa paligid. Ang tuksong hatid ni Caleb na I can't resist. Naging maayos naman ang takbo ng relasyon namin ni Caleb. Sa University Female Dormitory din ako tumira. At least, hindi na ako aligaga sa kamamadali. Nakakatipid din ako ng pamasahe. At higit sa lahat, no boys allowed. Kaya medyo nakaligtas ako kay Caleb. Nang una, ayaw niya ng setup namin. Nagtatampo pa nga siya at hindi nagpakita ng 1 linggo pero hindi rin niya ako natiis. Ang arte niya, palibhasa, gurangers na. So ayun, sabik na sabik ang gurang na si Caleb sa alandog ko. Ganoon na naging routines naming dalawa sa loob ng 1 taon. My gosh, ang bilis ng happenings sa buhay ko. 1 taon na lang, graduate na ako. And because of my social friends, Ashley and Shell, their English turns out like this. Jasmine, let's make pasok na to our class. Ashley said. Wait lang, I'm making kain pa. Sagot ko din. Jasmine, you are so tagal. I'm making inip na to wait for you. Marting sabi naman ni Shell. Mauna na kayo. Inis ko ng bulyaw sa kanila. No, we will make intay. Napapailing na lang ako at tinapos na lang ang pagkain. Nakakatuwa naman at mula na maging kaibigan ko sila'y natuto na din silang magsalita ng Tagalog. Konyo nga lang. Pumasok na kami sa huling klase namin at natapos ito ng 4 p.m. Kaka-receive ko lang ng text message ni Sweetie. Susunduin daw niya ako ng maaga. Gusto daw niya ako i-date. Hindi ko pa naman nasusubukan ng date dahil ang unang date na naranasan ko'y dinala niya agad ako sa motel para mag-Happy New Year sa akin. Kinuha agad niyang inosenteng si Jasmine. Pero sa kabilang banda, ayos na din naman. At least, may Jaya na naging bunga ito at Gio sa buhay ko. Bye mga sis. My sweetie fiancé is making sundo and we're going out on a date. Pagmamalaki at arte ko rin sabi sa mga kaibigan ko. O to the M to the G? Really? We are so engaged. Why is no one asking us to go out on a date, Shell? Are we pangit? Marting tanong ni Ashley. Actually magpinsan ang dalawang ito. I don't alam the reason why. And we are not pangit, Ashley, diba? Sis Jasmine? Depende sa nasabi naman ni Ashley. Sumasakit lalong ulo ko. Bagay silang magsama ng mga anak ko. Nandiyan na si sweetie ko. Sabi ko't kumaway sa kotse ni Caleb na paparating pa lang. Bye sis, stay in love. Paalam pa ng dalawa sa amin ni Caleb. Ikakabit ko pa lang ang seatbelt sa akin nang walang babala kong sununggaban ng halik ni Caleb. I'm so dumb, miss you sweetie. Sabi nito sa pagitan ng aming pagkahalikan. Ako din naman sweetie. Sagot ko't nagpatuloy kami. Nasa tapat pa kami ng university at hindi pa niya pinapaandar ang sakyan. Hindi naman daw kami nakikita sa labas pero naiilang pa din ako. Caleb, awat na. Baka makita nila tayo. Sabi ko't itinulak siya saglit. Mamayang gabi na lang. Hindi ko pa naranasan ang date ng boyfriend-girlfriend. Natigilan naman ito dahil sa akin sinabi at pinakawalan ng labi ko. Sige, ano bang klase ang date ang gusto mo? Tanong nito na mag-umpisang magmaneho.
Gusto ko yung manood tayo ng sine habang may kinakain na popcorn. Tapos nasa gitna natin ilalagay yung malaking popcorn na bibili natin. Tapos noon, sabay tayong kukuha at magdidikit ang ating mga kamay. Nagulat daw tayo tapos magkakatitigan hanggang sa unti-unting maglalapit ang ating mga labi at ayun na, magkikis na tayo. Di bang sweet? Kinikilig ko pang sabi. Natuwa naman ito sa akin sinabi at hinalikan na lamang niya ang kaliwang kamay ko. I'm sorry if I took your innocence that instantly, sweetie. Hindi mo tuloy naranasan ang mga bagay na yun. Sabi nito, na-touch naman ako. Mabuti alam mo, pero ganoon pa man, kung hindi ka dumating sa buhay ko, Doc Caleb, baka hindi ako dadating sa ganito kasaya. Salamat. Sagot ko. Uy, kinikilig siya. Dugtong ko pang sabi. Nagtawanan lang kami hanggang sa marating namin ang SM Cinema. Pinili namin panoorin ang romantic English movie. Pagkabili namin ng ticket ay bumili kami ng snacks, popcorn and drinks. Gaya ng sinabi ko kanina, yung pinakamalaki ang pinili namin. Madilim sa daan pagpasok namin sa loob, kaya matindi ang kapit ko sa kamay ni Caleb. It's your first time? I mean, ngayon ka lang ba nakapasok ng sinehan? Tanong niya. Hindi naman, nakapanood na ako sa Cineplaza sa barangay. Pero sa totoong sinehan na gaya nito, ito pa lang ang una. Ang dilim naman pala dito. Hindi na ito nagkomento pa at inilalaya na lang ako sa pinakataas. Nag-umpisa ang palabas. 365 days. Basa ko sa title ng palabas. Si Caleb kasi ang pumila. Sweetie, bakit ganyan ang title? Sana Tagalog na lang. Hindi ko yan maintindihan masyado. Reklamo kong bulong kay Caleb. Exciting ang movie na yan, sweetie. Sagot nito. Nagkibit balikat na lang ako, tahimik na nanood. Panay ang bulungan namin dalawa kapag meron akong hindi naintindihan na masyadong malalalim na salita. Habang tumatagal ang movie, nagiging wild na ang palabas. Natutup kong aking bibig nang tuluyang bumigay ang bidang babae sa lalaki. Kaya panay ang kurot ko kay Caleb at bulong. Sweetie, hindi mo naman sinabi na puro ungol pala ang palabas na to. Reklamo kong sabi sa kanya, pero imbis na sagutin ako ay sinila ko nito ng halik. Madilim naman at pansin ko medyo malayo ang pagitan namin ng iba pang nanonood kaya ayos lang siguro. I miss you, sweetie. Let's go home? Sabi nitong muli. Hindi ako sumagot sa kanya dahil abala ang mata ko sa palabas at sa labi ni Caleb. Pinakawalan niya ang labi ko, tila nawalan na ng gana. Bakit? May masakit ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ang sakit na ng puson ko, sweetie. Ayan na naman ang sakit na puso na sinasabi niya. Alam ko nang ibig sabihin niyan. Uwi na tayo, please. Nakikiusap pa nitong ani. Mamaya na, tatapusin ko lang itong palabas. Sige na, matulog ka na lang. At mamaya, tayo bumawi. Lumipas ang ilang minuto at nakarinig ako ng kakaibang tunog. Parang tunog ng naghahalikan kaya inikot ko ang paningin at nakita ko ang dalawang magkapareha sa ibabang bahagi namin. Nasa may bandang dulo sila at nagtutukaan nga. Caleb, tumingin ka sa ibaba, dali. Sabi ko kay Caleb at kinalabit ito kaya tuluyang nagising. It's normal, let them. Sagot lang niya sa akin. Grabe naman, normal pa ba na nakakastorbo sila sa mga nanonood sa ingay nila? Hindi na lang nagmotel. Ani ko sa akin sarili. Sa wakas, tapos na rin ang palabas at gising na din si Caleb. Tinulugan lang ako sa first date namin pero ayos na din, lalo't masakit daw ang puso niya. Magka-holding hands kaming palabas ni Caleb nang biglang may bumangga sa aming babae at gayon din na lalaki na nagmamadaling tumakbo. Sila yung couple na matunog kong magtukaan. Nalilisik ang mata kong sunundan sila ng tingin. Ang lalaki pumunta sa men's room at ang babae naman ay sa ladies. Magbanyo lang ako saglit. Paalam ko kay Caleb at hindi na hinintay ang sagot niya. Dumiretso ako sa banyo at hinanap ang babae. Tama bang hindi siya hihingi ng sorry man lang? May iilan na ding nakapila kaya hindi ko naabutan ng babae. Pagpasok ko, saktong nasa loob siya ng cubicle. Hindi naman ako naiihi kaya hinintay ko na lang siyang lumabas at nanalamin. Paglabas niya lumapit siya sa lababo at naghugas. Nakayuko ito kaya hindi ko gaanong napapansin ang kanyang mukha. Pero mukhang pamilyar sa akin hanggang humarap ito sa salamin at nagkasalubong ang aming mga mata. Ningning?
Gulat kong sabi. Jasmine? Nalalaking mata din nitong tanong. Saka kami humarap sa isa't isa at maya-maya'y nagtitiling nagyakapan. Bruha ka? Bakit ka nandito? At ikaw Sino lalaking kasama mo kanina? Ang ingay. Hindi ko na natapos ang sasabihin ng takpan nito ang aking bibig. Huwag kang maingay. Tara, ipakikilala ko siya sa'yo. Hinila ko nito palabas hanggang sa lumapit sa boyfriend nitong nakatalikod. Ling! Tawag nito. Hinanap ng aking mata sa Caleb at lumapit naman ito sa akin. Martin? Gulat na gulat kong tanong. Sweetie Jasmine! Masayang sabi din nito at yayakapin sana ako nang bigla kong hilahin ni Caleb. Hey, you don't have to. Pigil nito kay Martin. Natawa ang dalawa at magkahawak kamay na nagpakilala kay Caleb. You must be the real father of my Princess Jaya. My name is Martin Lopez. Friend / dating maliligaw ni Jasmine. Pero ngayon, boyfriend na ni Ling. Friend din ni Jasmine. Paalala ni Martin kay Caleb. Nakipagkamay din si Caleb sa kanya at ganun din kay Ningning. Naikwento ko na naman ang tungkol sa kanila kay Caleb. Dati, sinabi ko na sila ang tumulong sa akin noon sa pagpapalaki sa panganay namin. Nang gabing iyon, inaya sila ni Caleb sa bahay nila. Excited din silang makitang muli ang baby na naalagaan nila at naging dahilan kung paanong nabuo ang love story nilang dalawa. Kung iisipin, mahirap hulaan ang mangyayari. Sa lawak ng Maynila, blessing na lang talaga kung may makakasalubong ka na kakilala mo at lalo na't matalik na kaibigan. Sweetie, I have something to tell you. Ano? Na gusto mo pa? Alam ko na yan. Natatawa kong sagot. Hindi yun. Umalis ito sa ibabaw ko at tumiga sa akin tabi. Ano pala? Tanong ko pang muli at ipinatong ang mukha sa pawisan nitong dibdib. Nagpakawala muna ito ng hangin sa bibig saka ibinaling ang tingin sa akin at hinawakan ang aking mukha. Pupunta ako sa States for business. Sabi nito. Yun naman pala. Anong problema? Saglit ka lang naman siguro, hindi ba? I will be staying there for 1 year. Kailangan naming mabawi ang business namin na inagaw sa amin ng mga Humes. Humes? Hindi ba? Sila Carla yun? Yes, she is. Ayokong pakasalan si Carla kaya kinuha nila sa amin ang full authority ng negosyong pinaghirapan ni abuelo at abuela. Natigilan ako sa sinabi ni Caleb at napaupo. What's wrong? Tanong niya. Nagsimulang magkwento si Caleb ng kabataan nila ni Carla. May naganap daw na kasunduan noon ng lolo niya at lolo ni Carla na pagdating daw ng araw ay magpapakasal ang kanilang mga apo. Pero maagang namatay ang lolo niya at tutol naman si abuela kaya hindi na natupad ang kasunduan. Hanggang malaman na lang daw nila na bigla na lang kinuha sa kanila ang pamamalakad ng kumpanya nila. May pinakita daw na katibayan ang papa ni Carla na naganap na kasunduan noon na nagsasabing kapag hindi natupad ang usapan nila ay mapupunta sa mga Humes ang kumpanyang pinaghirapan ng lolo ni Caleb. Wala naman. Sumagi lang sa isip ko na isa pala ako sa dahilan kung bakit ka nahihirapan. Seryoso kong turan at tiningnan siya. Hindi ko maiwasan ang pagpatak ng aking mga luha. Bumangon din siya at niyakap ako. Don't say that. Kahit makuha pa nila ang kumpanyang pinaghirapan ni Lolo, ay hindi ko pa rin pakakasalan si Carla. May paraan para mabawi ko ito. Kaya please, kailangan ko lang ang tiwala mo. Sabi ni Caleb. Gamit ang sariling kamay, pinahid ni Caleb ang aking mga luha. Hindi ako sanay magdrama pero sa pagkakataong ito hindi ko mapigilan. Wala pa man ay parang pinipigan ng puso ko. May nais akong sabihin pero hindi ko kayang ibuka. I love you. You know that, right? Tumango ako bilang tugon. Hirap na ako magsalita at niyakap na lamang siya. Mahal na mahal din kita, sweetie. Sagot ko sa kanya. Pinakawalan niya ako at pinagdikit muli ang aming mga labi at maya-maya'y pinagsaluhan na namin muli ang gabi ng walang kapaguran. Kinabukasan ay inilaan lang namin ang oras at panahon sa aming mga anak. Masaya si abuela para sa amin pero nalulungkot sa nangyayari lalo na sa kumpanya nilang inagaw ng mga Humes. Ganoon pa man, ayaw din niya maikasal si Caleb kay Carla. Kaya sinabi niya sa amin na magpakasal na daw kami. Pero may dahilan ako kung bakit ayaw kong pumayag. At ito ang pinagtatalunan namin ni Caleb ngayon. Sweetie,
Makinig ka naman. Hindi sa ayaw ko. Siyempre gustong gusto kong magpakasal sa'yo. Pero ibang usapan na kasi iyon. Pinangako ko noon sa akin sarili na kapag nagkapamilya ko hindi kami maghihiwalay. Hindi naman tayo maghihiwalay, Jasmine. Makinig ka. Hinawakan nitong aking mukha at pinakatitigan niya ito. Ayokong isipin mo na katawan mo lang ang habol ko. Gusto kitang pakasalan agad para wala nang habol si Carla. Pinutol ko din ang anumang nais niyang sabihin pa. Isa yan sa dahilan ko kung bakit ayaw ko pa magpakasal sa iyo, Caleb. Oo, engaged na tayo. Pero napag-usapan na natin kung kailan tayo magpapakasal, hindi ba? Ayokong baliin natin iyon dahil lang kay Carla. Hindi excuse na may kasal ako sa iyo para wala nang habol si Carla. Kung pakakasalan mo man siya o hindi, nasa sa iyo yun, Caleb, at wala sa akin. Tinalikuran ko si Caleb matapos kong sabihin ang katagang iyon sa kanya at umakyat sa kwarto ng mga anak ko. Gusto kong may kasal kami sa tamang oras at panahon, hindi dahil sa napipilitan siya para lamang hindi niya mapakasalan si Carla. Hindi ako ganoon kasakim na tao at naniniwala ako na kahit anong mangyayari ay kumpara kami sa isa't isa ay kami pa rin sa huli. Maiksi lang 1 taon pero alam kong maraming mangyayari sa loob ng mga araw at oras na hindi kami magkasama. Masakit man sa akin pero tanggap ko at malaya din si Caleb na gawin ang gusto niya para sa ikabubuti ng pamilya. Hindi ko siya pipigilan. Tulog ang mga anak ko. Gabi na din naman. Hindi ko alam kung narinig kami ng mga kasambahay o kaya ni abuela habang nag-uusap sa garden kanina. Sa makalawa na ang alis ni Caleb. Meron pa sana ako nais hilingin sa kanya pero alam kong maapektuhan si abuela sa gagawin ko. Nagising ako nakapulupot sa akin ng braso ni Caleb. Nasa loob na din kami ng aming silid. Kaya ng dati, hubad baro na naman ito. Kaya tumambad muli sa akin mga mata ang matambok niyang puwet. Hindi ko man lang naramdaman ang pagbuhat niya sa akin pabalik. Inalis ko ang braso niya sa aking bewang at tinakpan ang hubad nitong katawan. Saka tinungo ang banyo upang maligo. Ilang minuto din ako nagbabad saglit sa bathtub at nagbanlaw na din. Patapos na sana ako nang bumukas ang pinto at inilungan noon si Caleb. Hindi ko na siya pinaglaanan ng tingin at minadali ko na din ang pagligo. Sweetie, galit ka pa ba? Bulong nitong tanong sa akin nang maramdaman ko ang mainit niyang katawan sa akin likuran. Kalimutan na natin yun. Aalis ka na bukas. Kaya gusto ko maging masaya lang tayo. Sagot ko bago humarap sa kanya. Pinagdikit niya ang aming mga noo at kinabig pa ako palapit sa kanya. Ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan nito sa kabila ng tubig na tumatama sa amin. Can we spend this day without fighting? Gusto kong puro masasaya na ang babaunin ko sa akin pag-alis. Muli ay sabi niya, oo naman, ikaw lang naman ang... Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin nang sunggaban niya ako ng halik sa labi. Matapos ang aming pinagsaluhan sa loob ng banyo maging sa aming kwarto ay masaya kaming lumabas. Ngunit ang sayang nadarama ko'y unti-unting naglaho sa taong nadatnan namin sa ibaba. Caleb! Tawag pansin ni Carla kay Caleb. Nakatingin siya kay Caleb at sa magkasalikop naming kamay. What are you doing here, Carla? Please, umalis ka na bago ko makalimutan na tinuring kitang kapatid. Ani Caleb kay Carla. Bumitaw ako sa kanyang kamay at hinayaan na sana silang mag-usap ngunit pinigilan lamang ako ni Carla. Jasmine, saglit. Gusto din sana kitang makausap. Kayo ni Caleb. Sabi nito sa amin ni Caleb. Makinig ka, Carla. Kung ano man ang tungkol sa inyo ni Caleb ay labas na ako doon. Pamilya niyo yan at ayaw kong makisali. Nakapag-usap na kami ni Caleb at kailangan akong pakasalan ni Caleb. Jasmine. Biglang sabi nito, kaya natigilan ako at napatingin sa kanya. Kasabay ng boses ng papa ni Caleb sa aming likuran. He needs to marry Carla, Jasmine. Maotoridad na sabi ng papa ni Caleb sa akin. Para kong sinaksak ng katotohanan kahit alam ko na naman na posibleng mangyari ito. What? Papa, we're done talking about it and my answer is still no. He won't marry Carla. Well, you have to, son. Before everything we have goes to Fideliums. At alam ko maintindihan ito ni Jasmine, hindi ba, Iha? Para ako natuklang ng ahas at hindi makagalaw at makapagsalita. No, Papa. Si Jasmine ang mahal ko at your abuela has a cancer, Caleb.
Hindi mo ba alam na lalo siyang nangihina sa tuwing maiisip niyang mawawala sa kanya ang pinaghirapan nila ng lolo mo? Tuluyan ako napaupo at napabitaw kay Caleb sa akin narinig. Caleb, we have to do this para mabawi niyo ang kumpanya. Isa ito sa nakasaad sa napag-usapan ng lolo mo at ni lolo. Paliwanag naman ni Carla. Carla, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Akala mo siguro hindi ko alam na kagagawan niyo ng papa mo kung bakit ang akala ko'y baog ako. Para ano? Para matuloy lang ang kasal natin at... Natigilan si Caleb sa pagsasalita nang marinig namin ang boss ng mama ni Caleb at ang iyak ng aking mga anak. Caleb, si mama! Sigaw ng mama ni Caleb mula sa silid ni abuela. Nagmamadali naman kaming tumakbo papunta sa kwarto ni abuela at doon nadat na namin siyang nanghihina. Katabi nito si Jaya na umiiyak habang karga naman ang yaya niya si Gio. Lumapit ako kay Jaya at binuhat ito. Mom, Grandma, please wake her up. Umiiyak na sabi ng aking anak. Bubuhatin na sana ni Caleb ang lola niya upang dalhin sa ospital pero pinigilan lamang siya ni abuela. Magkayakap kaming nag-iiyakan ni Jaya at ganoon din ang papa at mama ni Caleb. Abuela, let me take you to the hospital. Umiiyak na ani ni Caleb. Inilapit ni Caleb ang kanyang tenga sa bibig ni abuela na tila hindi na kaya pang makapagsalita ng malakas. Nasa tabi lang si Carla na umiiyak na din. Nais ko siyang sigawan at awayin ngunit ano pa magagawa ng galit ko. Maya-maya'y tuluyang sumigaw si Caleb. Kasabay nito ang pag-revive niya sa katawan ni abuela habang siya'y umiiyak. Ilang minuto niya itong ginawa hanggang sa hilahin na siya ng kanyang papa at itinulak ito. Tumigil ka na! Wala na magagawang katigasan ng ulo mo! Kung nakinig ka sana, sa akin noon pa napakasalan si Carla, hindi sana mamamatay na maaga si mama. Now, Caleb, you have to choose between our family and Jasmine.